Hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, meron na naman pong malaking problema itong si Vice President Sara Duterte. Kasi mga minamahal, nabisto na siya eh. Bistado na talaga siya ng taong bayan, ng sambayan ng Pilipino, sa mga ginagawa niyang kakupalan, sa mga ginagawa niyang katarantaduhan dito sa bansang Pilipinas. Hindi naman siya para sa mamamayang Pilipino eh. Para lamang siya sa kanyang sariling personal na political interest. Alam naman natin yan. Masyado lang talagang madami pang bulag na mga tao na hanggang ngayon naniniwala na itong si Sara Duterte is the real superhero. Where in fact, kitang-kita nyo na yung kakupalan niya doon pa lang sa budget hearing, sa deliberation, sa plenary. Diba, kita nyo din yung kakupalan niya doon sa DepEd. Diba, sa mga books, yung mga issue niya sa Nutriban, mga bulok na pagkain, diba? Tapos, ikinanta pa siya ni Gloria. So, mga minamahal, bistado na nga itong si Sara Duterte at hindi na talaga bago kung yung mismong kanyang survey is maapektuhan ng dahil dito. So ngayon, ito yung balita. Dahil sa mga issue sa pondo, tiwala ng publiko kay Sara bumagsak. Bumagsak ng malaki ang tiwala ng publiko kay Vice President Sara Duterte ayon sa pinakabagong Pulse Asia survey kung saan nakapagtala siya ng mga minamahal 10 puntos ang ibinaba na pagkababa kasunod ng mga kontrobersiya kaugnay sa pondo ng kanyang opisina. Itong issue ni Sara Duterte, mga minamahal, hindi na talaga tayo dapat magtaka dito. Kung bakit ganito kalaki ang puntos na naibawas sa kanya sa bagong survey. Hindi na to bago. Kasi itong kanyang survey is reflection po ng kanyang mga tinatrabaho dito sa ating bayan. Kumbaga tayo lamang yung nag-grade sa kanyang ginagawang trabaho. So ano-ano nga ba yung mga nakaapekto dito, mga minamahal? Una na nga po dito is yung hindi niya pagdalo sa budget hearing. 'Di ba? Tapos nagkaroon pa ng plenary. In-skip din siya, mga minamahal. Umiskip din itong si Sara Duterte. Bakit ba kasi napaka-allergic ng ating Vice Presidente sa transparency and accountability? Na mga minamahal, yung mamamayang Pilipino, mas nagugustuhan nila ang isang tao kapag ikaw ay transparent sa mga ginagawa mo, nag-hold ka ng accountability sa sarili mo kasi it means na wala kang tinatago, na ikaw ay malinis na tao. Itong si Sara Duterte, mga minamahal, kitang-kita naman natin yung pagsuka niya dito sa tinatawag na transparency, takot na takot, pati sa accountability. Yung issue sa 125 million confidential funds na inubos niya within 11 days, tapos yung notice of disallowance na 73,000, malaking apekto din yun ng kabahagyaan na pagbaba doon sa survey ni Sara Duterte. Natatandaan ninyo yung ginawang pagkanta nga, mga minamahal, ni tawag dito ni Gloria Mercado, na kung saan merong mga anomalya doon sa Department of Education. Merong anomalya doon sa libro, sa deliberation ng computer, 'di ba? Mga panis na pagkain. Ang daming issue sa loob ng Department of Education na hindi sinang-ayunan nga ni Gloria Mercado. Kung kaya kahit anong bigay ninyo ng sobre, tinanggap pero hindi nga binuksan, 'di ba? So kahit anong latag nyo, hindi talaga siya umayon sa mga kagustuhan ninyo. Ngayon na hindi umayon, ano yung ginawa ninyo? Tinanggal ninyo, 'di ba? Hindi nyo man lang pinaabot ng 60 years sa serbisyo itong si Gloria Mercado na humigit kumulang 40 years ang kanyang inilaan sa pagtatrabaho sa loob ng ahensya ng departamentuha ng Department of Education. 'Di ba? Hindi nyo man lang siya pinahalagahan ng dahil lang sa kasakiman ninyo, kakupalan ninyo, katanginahan ninyo, 'di ba? Mga minamahal, inapektuhan nyo pa yung buhay ni Gloria Mercado dahil sa kasakiman ninyo. So malaking epekto yan, mga minamahal, sa pagbaba ng rating ni Vice President Sara Duterte. 'Di ba? Tapos sundan pa natin, mga minamahal,
ng kanyang pagiging absenteeism, tapos yung kanyang pagiging spoiled brat. 'Di ba kung hindi ka na nga nakakasagot ng maayos, spoiled brat ka pa. Mantakin mo ikaw yung nanghihingi ng budget tapos ikaw pa tong galit na galit, gustong manakit. Hindi niya din kayang i-justify yung hinihingi niyang pondo, mga minamahal. Pansin niyo 'yon, never niyang kinaya ng walang backer. Kasi mga minamahal, sino si Sara Duterte kapag wala yung mga coaches niya? So bago siya sumabak sa isang hearing, kailangan pag-aralan niya muna yung mga possible question. Kasi pag hindi niya pinag-aralan yung mga possible question, mga minamahal, ano yung nangyayari sa kanya? Bali-baliko yung kanyang mga sagot to the point na hindi na natin makita kung ano yung pinupunto niya. Kasi wala siyang alam. Mga minamahal, lahat inaasa niya sa USEC, lahat inaasa niya sa ASEC niya, sa mga secretaries niya, sa mga alipores niya, lahat inaasa niya. Ngayon na nabisto na, itong si Vice President Sara Duterte sa kanyang mga kakupalan, ngayon, ang ginagawa niya, nanliligaw na siya sa mga malalaking organisasyon. Sino yung nililigawan niya? Una, si Leni Robredo, diba? Si Leni Robredo, pinuntahan niya nung Piña Francia, fiesta, pero yung totoo doon is nanliligaw na itong si Sara Duterte. Kasi sino yung hindi magugulat doon, mga minamahal? Imagine na, huling pag-uusap ninyo 2016 pa. Tapos bigla mo siyang pinuntahan sa bahay ninyo. Dahil binaba mo yung pride mo para magkaroon ka ng simpatsya galing sa kanila kasi alam mo kailangan mo sila. Tapos ngayon, ano yung ginawa ni Sara Duterte? O lumapit dito sa INC. Hindi man formal na sinabi na gusto niya ng collaboration, pero siya yung nakikipag-collab. At beside, pagpapakita na yung mga minamahal ng early campaign. Kitang-kita na eh. Ang aga mo namang nangampanya Sara Duterte. Mentakin nyo initsapwera niya si Kibuloy. Betrayal yun, mga minamahal dito kay Kibuloy. Na ikaw, lalapit ka dyan sa INC habang itong si Kibuloy nakakulong. Kala ko ba, mahal mo si Kibuloy, kaibigan mo si Kibuloy, bakit nandito ka na ngayon sa INC naglalaro? Dahil ba wala nang maitulong sa'yo si Kibuloy dahil nasa kulungan na siya? Tapos nyo na bang pakinabangan? Ganun ba yun? Vice President Sara Duterte? I'm just asking. Kaya nga, nung nakita ko tong survey na to, mga minamahal, hindi na bago. Mantakin nyo 10% po ang binaba from 71% nung June. Tapos ngayong September, 61%. Malaki yun, mga minamahal. Oo, malaking yun ng mga butanteng mamamayang Pilipino. Kaya nga itong si Sara Duterte, ang ginagawa niya kasi di ba bistado na siya, ang ginagawa niya, nangungupal na lang sa mga malalaking organisasyon. Baka malay mo, may bigayan, we do not know. Pero, I'm just hoping na sana ihiwalay yung separation ng church, di ba? Church and state, ihiwalay yun. Pero yung punto natin dito, mga minamahal, isa lang yung masasabi ko. Wala na si Sara Duterte kapag pinag-uusapan yung taong bayan, hindi na talaga siya gusto. So ngayon, ang magdadala sa pangalan niya, yung mga malalaking organisasyon, mga malalaking grupo ng mga politician. Ang tanong, sino yung mga malalaking grupo ng politician na yun? Wala na nga kumakampi sa kanya. So maybe, mga malalaking organisasyon, katulad ng INC, yung mga grupo-grupo na yan, yung opposition, pwedeng doon siya humingi ng tulong. Ang tanong, kung tutulungan ka ng mga taong yan, dahil in the first place, ikaw yung nangupal sa kanila. Diba? O ginagamit mo na naman sila para sa iyong hidden and political agenda. Tama ba yun? Diba mga minamahal? Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi sa akin bago na makita ko na bumaba ang kanyang survey kasi it is an effect. Effect na to, mga minamahal, ng kanyang kakupalan at kanyang katarantaduhan na public servant sa mamamayang Pilipino. Anong akala mo sa mga tao? Forever tulog? Ano yung tingin mo sa mga Pilipino? Forever na hindi mamumulat sa mga kagaguhan ninyo? Diba? Yung issue ng ama mo, related ka sa corruption. Anong sa tingin mo? Tulog yung mga tao? Bulag yung mga tao? Maybe, kasi meron pa kayong mga nauuto at mga nakukupal, pero hindi kayo magtatagal sa ganyang larangan yung panguto at pangungupal. Kasi at the end of the day, walang sikreto at lihim ang hindi nabubunyag. So, yun po, mga minamahal. Malaking dagok to kay Sara. Diba? So, anyway, yun po mga minamahal. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.